Testingin lang natin tong Yoshimura 82 natin. So pagka idle, hindi siya ganun kaingay eh. Mas malutong lang siya, tsaka mas basic. Ang lutong, masarap pakinggan. Alright, so guys, ito na, i-unbox na natin tong pipe natin, itong ating Yoshimura exhaust pipe. Nabili nga natin to last year pa, November. Dumating lang sa atin last week lang. Nabili ko siya. Kung tatanungin nyo paano ko siya nabili, diretso ko siyang binili kay Yoshimura, sa Yoshimura website mismo. Tapos, bali, pag umorder kayo dun sa online, hindi sila direct nagdi-deliver dito sa atin sa Pilipinas. So, meron silang mga authorized dealers worldwide. And dito sa Pinas, ang official dealer nila dito is si Caloocan Sales. Kaya lang nga, ang problema, nakailang inquire na ako sa kanila. Pero, hindi sila nagre-respond. Nakailang inquiry na ako. Sabi, babalikan daw. Pero, after nun, di na sila nagre-respond sa akin. Kaya nag-come up na ako ng diskarte na, ang ginawa ko na lang, umorder ako online. So, online payment din. Tapos, ginawa ko, may relative ako sa US. And dun po sa address niya pinadala tong item. Sinabay niya na lang ang shipment pag-uwi dito sa Pinas itong January. Tapos dumating yung package after few weeks yata siya nang dumating dito. Ganun ang ginawa ko. Actually, pwede naman kayo kaya lang medyo malaki ang babayaran yung taxes tsaka shipping. Kaya sa akin kasi, sa case ko, medyo nakamura ako kasi nga pinasabay ko na lang sa tita ko nung nagpadala siya ng cargo niya dito sa Pinas. Yan, so unbox na lang muna natin to. Kung tatanungin niyo ako sa price, ang price niya is around nasa 30 plus. Tapos ano na yun, kasama na yung shipping dun sa US sa tita ko. And check nyo na lang sa website nila kasi minsan nagbabago yung pricing nila. So yan, ito na yung pinaka-canister. Teka. Ito yung kanyang bracket para dun sa mid-link pipe. So alam ko may kasama ng mid-link pipe to. Yoshimura. Okay, so scan for the instruction, warranty maintenance. So, ayan, may serial number, tsaka SKU number. So, yung specific model na to guys is yung Yoshimura 82. Ayan, kung nakikita nyo. Yoshimura 82. Made in USA. So, original yan guys. Original. From USA. So, ito carbon tip yan. Carbon. So, wala na pala siyang, feeling ko wala na siyang mid-link type kasi ito na siya. Ito na mismo yung pinaka mid-link niya. Diretso na siya dun sa mismong elbow. So mamaya papakita ko na lang din sa inyo. Teka, buksan nga natin to para makita natin maigi. So ito yung pinaka-actual pipe guys. Yoshimura 82. Yan. So carbon ba to? Carbon. Yan. So tingnan natin maigi. Ito yung bunganga niya. Malaki din. Pero hindi sinlaki ng sa Orion natin. So kasama na rin dito yung pinaka-bracket niya, guys. So sukat na sukat to dun sa ating So titingnan na lang natin yung pinaka tawag dito installation guide. And feeling madali lang naman to kasi ito lang naman yung pinaka sa mid-link dito. So, sisipatin ko lang, papakita ko sa inyo yung installation guide. So, prepare ko lang yung mga tools natin pang backlash dun sa exhaust, canister, tsaka kabit na natin to agad. Mabilisan lang. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Nasakto lang siya para talaga siya dito sa ating motor na 450NK. So, ganyan yung magiging orientation niyan. Sakto siya sa bracket, tsaka dito sa mismong elbow. So, sasalpak na lang talaga natin. Hindi na natin kailangan ng mid-link pipe kagaya nito. Dito kasi nagpa-customize pa tayo kay Orion ng mid-link pipe para dito sa canister. Kasi medyo malayo. Tsaka maiksi ito, maliit. So, kung titignan nyo, comparison, yung bunganga niyan mas malaki. Compare dito sa ating 82. Malaki din siya pero sa loob may maliit. Yan. So, prepare ko lang tools ko, tapos, yan, install na natin para matest natin. Palasin muna natin itong existing nating Orion, na Orion Ara exhaust pipe. So, ang kailangan lang natin tools dito is ito, 10 wrench or ratchet, size 10mm, para dito sa mid-link pipe, tapos size 13. Size 13 kasi ginamit ditong bolt. So, pati dito sa likod. So, size 13 wrench or ratchet kung anong gusto nyo. Tapos,
screw, pang ano lang, pang ngatak dito, or meron kayong tool na pang batak ng spring, so, para matanggal nyo yan. So, una natin tanggalin tong spring, tapos ito na, yung mismo exhaust. Mabilis lang naman yan. Yep. Yan. Guys, nakalas na natin. So, sukatin muna natin. Uy, swak na swak siya, oh. Swak na swak. So, tingnan nyo. So, swak na swak siya. Alright. So, saktong-sakto lang. Yan, oh. Fit na fit. Teka. Check natin yung orientation niya. Yan. Ganyan na ganyan. Oh. Saktong-sakto lang yung angle niya dito. Di siya sobrang taas, di siya sobrang baba, di siya pantay. So, sakto lang siya. Kung ano yung nandun sa advertisement nila doon sa website. So, ganyan na ganyan yung itsura ng AT2 natin. So, yan. Yan. Ito guys, nahigpitan na natin. Tinorque wrench na natin. So, sa specs niya, 9.5 Newton meters ang torque nitong lock nitong exhaust natin. And then, ito mahigpit na rin. So, sound test na natin guys. Tingnan natin kung may singaw. So, yan guys. Idle. Painitin muna natin. Bago natin siya bombahin, warm up lang muna natin. So, ganyan na. Ganito yung tunog niya. Teka lang. Lapit natin yung mic. So, yan. Medyo nakalayo yung mic. Papansin nyo. So ilalapit natin, tingnan natin kung gaano ka okay yung tunog niya. Ganda yung tunog niya, buo. Hindi siya sobrang ingay kahit idle. Sa idle pa lang. Kasi yung Orion natin, idle start pa lang, sa idle pa lang ang ingay na eh. Ganito yung tunog niya guys ha. Pag malayo pa sa, medyo malayo na, sa likod tayo ng camera eh. So try natin. Lapit natin. So, yan yung tunog niya guys. Pagka nire-rev na natin. So, mukhang yung power nito nasa high RPM talaga. So, check ko lang kung may mga singaw pa, mamaya testingin natin to sa daan. Wrap up lang ako, using ko lang itong mga tools, linisin ko lang, tapos testing tayo mamaya. So, ito guys, testingin lang natin tong Yoshimura AT2 natin. So sa una, initial sound niya pagka idle. So pagka idle, hindi siya ganoon kaingay eh. Sakto lang siya, para siyang stock, pero mas malutong lang siya, tsaka mas bassy. Yung ingay niya lumalabas kapag siguro around 3 or 4,000 RPM. Basta pagka high rev na. May mga ganun, 4,000, 5,000. And ramdam mo na may siya, may konting hatak. Obserbahan lang muna natin, tapos i-compare natin sa Orion exhaust natin na pinalitan natin, yung una nating gamit. Ang lutong, masarap pakinggan. Maganda sa kanya, hindi siya ganun kabulaaw. Yung Orion natin, pagka binibirit mo, lalo na pag nakasegunda, grabe. Ito ano lang eh, suwabe lang eh.
basta quick check lang. Dito, hanap tayo ng pwesto dito na malapit. Dito na lang tayo, dito na lang. Mas malapit. Pakita ko lang sa inyo, closer look. So ito yung bago nating pipe, yung Yoshimura 82 na exhaust natin. So long tip siya, kaya hindi ganun kaingay. Sensya na medyo marami pa yung motor. So ganito siya. Ang tunog niya ganito. So behave lang. So merong ayan, so gagawa natin ng review yan guys. Gawa natin ng comparison review yan kay Orion. Gawa natin ng separate video. Ano yung ano yung inputs ko, ano yung observation ko kay Orion Ara versus dito kay Yoshimura. Bakit ito ang napili natin, bakit tayo nagpalit. So doon na lang natin i-discuss. So ayan, pinakita ko lang siya, tinesting ko lang. So all goods, para may idea kayo ano yung tunog na ito talaga. So uwi lang muna ako, tapos update na lang sa mga susunod na video. Mag-update ulit ako sa next vlog natin. So doon na lang natin i-discuss. So ride safe always. Thank you for watching. See you sa susunod na vlog.